Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kamusta po kayo? Good morning, magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Pasensya na, ngayon lang ako nakagawa ng aking reaction. Medyo bumigay ang ating katawang lupa. Kaya habol ko to. Na-late na ako sa oras na dapat yun yung aking regular time. Kaya pasensya na po. So bago ko ituloy yung aking reaction, gusto ko pasalamatan po lahat yung mga bagong pasok. Yung subscribers po sa aking YouTube channel. Thank you so much. Mga silent viewers, mga nagla-like, comment, and share, thank you po sa inyo. And please support po Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family. At ganoon na rin po yung aking mga kasamahan, mga reactors. Please visit po ang kanilang mga YouTube channel. Sila po ay sina Anime Reactors TV, Ma'am Flir's Channel, Taong Gala, Kalingap Turak, Alminda Mix Vlog, MK Indayo TV, Katangay PLC. And ang ating pong mga kagwangs na meron na po lahat sila ngayong YouTube channel. Shoutout ko po sila Kagwang Into Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Bong Official, and Kagwang Bugi Official, and also si Kagwang Bornok Official. And shoutout din po kay Sir Wakiwak TV. So ito po, yung reaction ko ngayon, more on dun sa naging resulta sa mga pangyayari. Ito po yung nag-tour sila Pinuno, continuation, kasi may upload pa ho si Papa Dins TV. Yung nasa barko sila pabalik na. And then yung nakita ko doon sa upload na yun sa last part, na akala ko nagkaroon din ng problema yung sasakyan ni Papa Dins, yung bago. Yung pala nag-ano lang sila, hinanginan yung gulong. So, nandoon sila Bornok, nagpapam sila. Buti to si Intoy, Boy Scout. May dala-dala siyang, pambomba, pang hangin. So, yun, naging okay na yung sasakyan ni Papa Dins. Balik na ulit sila magbiyahe. Tapos, ito, may upload din si Pinuno. Ngayong sumabog yung gulong nila. At tinitingnan ko, kung saan parte ba, kung sa unahan o sa likuran. So, nung nakita ko na kinuha na yung, yung reserva na gulong sa bandang likod, doon ko nakita na yung baba pala, yung likod na part ng gulong yung sumabog. Ito, bago yun, may narinig ako kay Intoy. Sabi niya, gusto na nga daw niyang pahintuin yung sasakyan kasi may naririnig na siyang ingay. Siguro hindi niya nasabi yun. Kaya ayun, sumabog yung gulong. Ito yung pag meron tayong naramdaman, instinct, yun na yung warning sa atin ng ating Panginoon na hindi natin dapat baliwalain. Para sa akin lang to Kasi yun nga, sabi nga nito narinig niya. Kumbaga may nagsabi na talaga, inutusan na siya, kumbaga niremind na siya. Pero hindi niya na hindi natin alam kung anong, gusto kong tanongin si Intoy kung bakit hindi niya pina-stop. At ito pa yung tanong ko, sino kaya yung driver nung time na yun na sumabog yung gulong? Dahil talagang yung miracle. Talagang maraming salamat sa ating Panginoon dahil yung nasa Manibela, siya, masasabi kong well protected siya. Kasi siyang naghahawak Kumbaga, alam niya, ramdam niya yun sa Manibela. Ramdam niya yun kung ano yung may mali dito sa pagtakbo nila. Na-control din niya. Hindi siya nagpanik. So yun, nakahinto sila ng maayos. Kung titingnan niyo yung pagsabog ng gulong na yun, sobra, talagang warak siya Umiwala yung yung goma doon sa rim. Talagang grabe yung pagsabog. At talagang maraming salamat talaga sa ating Panginoon. Dahil nga, hindi natumba yung sasakyan. Nakahinto sila ng maayos. Kita naman natin doon sa At lahat sila ay safe na nakababa sa sasakyan. Bandang likuran, nandoon yung bigat. Maraming karga. Hindi kinaya yung nun.
hindi niya kinaya yung bigat na kanyang dala doon sa gulong plus yung biyahe nila na pabalik na sila noon eh. Pinapakinggan ko si Papa Dins din doon sa niya. Madaling araw na pala yun, nasa 4:30, nag-time check si Papa Dins. 4:30, nakatawid na daw sila ng Sinuanico. So, nasa area pa sila ng bandang summer na daw. Papunta na sila sa alay na yun, tatawid na sila pa Manila. Hindi mo talaga mapapansin yung iisipin mo talaga na para silang hinawakan ng ating Panginoon na makalapag na maayos. Yun ang kagandahan, impact ng laging magpipray bago umarangkada. Kasi hindi natin hawak ang pag nasa labas na, hindi natin hawak. Diba? So, salamat sa ating Panginoon. Ayan nga nakauwi na sila ng maayos. Marami tayong yung mga lessons na nakuha doon sa mga pangyayari na yun. Sa travel nila, Papa Dins. Lalo na yung pauwi na yun. Hindi nyo akalain na talagang malalagpasan yung mga ganong pagsubok. Yun. At shout out sa ating mga kagwangs. Imagine yung madaling araw na yun, walang vulcanizing shop. Kasi nga mga sarado. Mabuti na lang itong mga kagwangs na pinuno talaga. Mga skillful sila. Tulong-tulong yung mga kagwangs doon sa pagpapalit ng gulong. At gamit na gamit yung katawang lupa ni Intoy. Ang kalakasan ni Intoy dahil nga nahirapan din siyang magtanggal ng rim doon sa gulong na yon para mapalitan nila. Si Burnok, ito napansin ko yung mga galawan nila, yung pagod, pero sobrang active pa rin nila. Tapos ito naman si Kuya Buknoy, hindi alam kung ano nangyari. Pag sumilip dun sa ilalim habang pinapump ni Burnok yung para maangat, nakalimutan ko yung pangalan doon sa na yun. Yung pagpapaangat doon sa gulong para hindi na siya dumikit baka mamaitaas. Ayun, yun yung napansin ko na yung mga ginawa ng mga kagwangs na talagang sila, very attentive doon sa mga pangyayari na yun. Kompleto sa mga gamit. At naayos din naman nila. Ang inaalala ko doon yung mga bata din. Yung baby, may lumabas sila. Tumingga yata yung karga-karga yung bata. Madaling araw. Yung time na yun, may mga truck pa nga na dumadaan. Kaya salamat talaga sa ating Panginoon dahil ginabayan niya yung biyahe na yun ng kabisnes family at nakauwi sila ng safe. Yun lang naman Kasi kung iisipin natin, grabe, nakakakabahay yung pangyayari na yun. Na ikaw yung na doon ka sa loob. May naalala kong ganyang pagkakataon May, yung kapatid ko, nagdadrive siya ng yung owner type jeep ng isa ko namang kapatid. Doon sa Maynila, papunta sila ng Bikutan sa Sukat. Pinito sa amin na natanggal yung gulong talaga ng sasakyan ng owner type. Pagkatanggal nun, gumulong pa. Mabuti ka mo walang ibang at tinamaan yung gulong na yun at hindi din natumba yung sasakyan, yung pick-up. So yun tamang talaga, yung sinasabi ko kanina, lagi tayong mananalangin. Anytime, anywhere, kung saan man tayo pupunta. So yun lang yung napansin ko talaga, yung pagtutulungan ng mga kapwangs, kung gaano kahalaga yung panalangin sa pang-araw-araw nating mga ginagawa. Kaya huwag tayo makalimot sa ating Panginoon. Yun lang po. So maraming salamat sa mga suporta ninyo sa aming lahat. Tuloy-tuloy lang po yung buhay. At meron pa akong gustong i-shoutout ngayon, pasalamatan. Hindi ko ma-search din ang inyong mga YouTube channel. Gusto ko kayong pasyalan. Pero yung iba nakita ko. Shoutout po kay Kabayan Nelson Vlog Official. Salamat po sa suporta. Kabayan Aiko Mendez Vlog. Good morning po. Kabayan Honey Benny or Ben's Vlog.
Katiting Official TV, good morning. Ate Sarah, good morning po, shout out. Ate Marilyn, good morning din po. Shout out sa'yo. Kabayan Julia Pardales, vlog, good morning. Kabayan na si Pascual, good morning din po. Shout out sa inyo. Ate M. Scores, good morning. And JC Lucas, good morning po, kabayan. And Ate Ninette Recta, good morning din sa'yo. Sa aking pinsan, Horse Tradition, kanyang mga anak, Ella, Alaya, Akil, at sa iyong asawa Day, kay Tabet, good morning po sa inyong lahat. Sa aking pamilya, magandang umaga din. Sa hirap ng buhay, laban lang po tayo. Patuloy ang pangarap at magsikap. Yun lang po. So hanggang dito na muna yung aking reaction. Medyo talaga ako ngayon. Sobrang latang-lata yung katawan ko sa trabaho. Pero ito, umaga na ako dito. Nakabawi na rin ako kahit paano. Mag-aararo na ulit. Umpisa na naman. So maraming salamat po sa patuloy na suporta talaga sa ninyo, sa aming lahat. O sana po kayo magsawa na panoorin lahat yung mga video nila ka-business, nila Pinuno ka-business. Huwag ko tayo mag-skip ng ads. At yung sa akin din po, sana hindi ko kayo mag-skip ng ads. At maraming salamat po talaga. So hanggang dito na muna. Gandang buhay. Good morning. Shout out mga kababayan ko, mga waray nun. Mapingaagad ako na iyong tanandida. Mga Cebuano, good morning. Maayong buntag sa inyong tanan. Lahat po ng ating mga kasamahan, mga Pilipino all over the world, Luzon, Visayas, Mindanao, kung nasaan man kayo ng panig ng mundo, mag-iingat po tayo. Mag-iingat tayo palagi. So hanggang dito naman na. Si God be the glory.